Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Alay natin ang misang ito sa kapistahan po ng ating bantog na tagapagtatag ng mga Franciscano, si San Francisco de Assis. Hilingin natin ang pamamagitan niya na tayo'y bigyan ng biyaya na tuwin ay makasunod sa kalooban ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At para sa lahat po ng mga kahilingan na nais niyo pong isama sa misang ito at para sa mga taong pinangakuan po natin na sila'y ating idadalangin. At para po sa lahat ng mga may sakit na ngayon po ay nakatutok po sa banal na misang ito, mga nasa ospital at tahanan, na kayo po'y pagalingin ng ating Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng panalangin ni San Francisco de Assis at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco de Assis ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawan namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artajerjes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka malungkot?" Tingin ko sa'yo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. "O, ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na rin ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan
upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod, at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumipig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo po ang lahat. Tana'y aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw,
humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang ating Poong Jesus Nazareno sa ating pong ebanghelyo po ngayon, tinatawagan po tayo sa isang tiyak, single-mindedness na isa yung tutok upang kanyang maging tagasunod. Nangangailangan ng tutok sa pag-ibig sa Diyos. Yun po yung pinakalaman ng pagtutok ay naroroon ang tutok ng pag-ibig sa Diyos. At ang pagtatayo ng kaharian, higit sa lahat ano pa mga bagay sa buhay ng isang taong tinatawag ng Poong Jesus Nazareno. Ang pagpapalaganap po ng mabuting balita para sa kaligtasan ay para po sa lahat, sa ating lahat. Kaligtasan, kaya sasabi ko po paulit-ulit, magkita-kita po tayo sa langit. Ito po ating destinasyon. Kasi kung hindi po natin ito babanggitin sa ating sarili, ay hindi klaro. Saan ka ba pupunta? Anong direksyon meron tayo dito sa mundong ibabaw na kung hindi po tayo tututok sa pag-ibig ng Diyos at kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi klaro sa atin, saan tayo pupunta? Tanging ang pag-ibig ng Diyos ang tutok upang tayo makarating sa langit. Kaya lahat po ng naririto ngayon, mag-isip sa panalangin, gusto kong tumungo sa langit kasama sa kaharian ng Diyos. Kasi pag hindi po klaro yan, parang wasiwas. Wala tayong tinatawag na single-mindedness. Marami tayong mga burloloy, mga kuyagot. Alam niyo yung kuyagot? Hindi po atiyot, ate kuyagot, kuyagot. Yung mga bagay na hindi mahalaga na siyang nagiging pinagkakaabalahan po natin. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ay kinakailangan trabahuhin habang tayo po'y buhay na naglalakbay po dito sa mundong ibabaw. Doon sa nagnanais na sumunod sa ating Poong Jesus Nazareno at nagnanais munang nais na maghintay at marami pang dapat asikasuhin sa kanilang tahanan, marami pa mga alibay, marami pa mga palusot, marami pa mga bagay na nagiging hadlang upang tumugon sa tunay na tawag ng ating Panginoon, ay hindi po handa para sa kaharian. Kaya sinasabi po ng Poong Jesus Nazareno sa atin ngayon, ang pagbabalita po sa mabuting balita ay dapat tanghal. Alam niyo yung tinatanghal? Itinatanghal ko sa puso ko ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ako'y laan na maglingkod at sumunod sa Kanya. Ano man ang kalalagayan ninyo sa buhay, hindi po tayo basta, kundi ang tatak ng binyag po sa atin ang siyang nagiging bisa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon po yung kapistahan po ni San Francisco de Assis. Hindi po siya pari. Hindi po siya naordinahang pari. Siya isang ordinaryong brother na nagnais na sumunod sa kalooban ng Diyos. At hindi rin po tayo inaasahan na maging tulad din po ang pamumuhay na ginawa po ni San Francisco de Assis bilang tagapalimos, nanlilimos. Sa simula ng kanyang pagtugon sa tawag po ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pagsandal sa kabutihan ng Diyos at pagsandal sa pagkakaloob ng Diyos. So kung tayo po
ay anong gagawin po natin? Hindi po masama ang pagkalooban ng biyaya ng Diyos, mga bagay na material, ngunit mayroon pong mas higit na kayamanan na ninanais ng Diyos na maging tanghal sa atin at hawak natin, at ang tutok, single-mindedness. Kahit na ikaw ay sandamukmok na pera, meron kayo kayamanan, pero hindi po iyon ang ninanais ng Diyos na maging tanghal sa ating puso. Ang pag-ibig ang siyang higit sa lahat, na ito'y maaring instrumento rin po ng tawag ng Diyos upang ipamahagi sa iba. Magbahagi, mag-share. Kaya nga po sinasabing, kaya ka pinagkalooban ng maraming pera at kayamanan, ikaw ay instrumento upang tumulong sa iba. Ikaw ay instrumento upang magbigay ng buhay sa iba. Ikaw ay instrumento kaya't pinagkalooban ka sa dumukmok ng mga karta, salapi, pera, lahat. Pero ang lahat ng ito hindi dapat pang sarili. Ito ay dapat may bahagi. At bilang isang tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno, may taglay na tinatawag na ikaw ay tagapagtawid buhay ng mga mahihirap. Tulad po ni San Francisco de Assis, bilang mga Kristiyano po, tayo po'y tinatawagan magbahagi. Ang pag-ibig ng Diyos, una sa lahat, kapag ito ay tanghal, alam niyo yung tanghal, siya yung nakabandera sa puso natin. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya kong i-give up. Kaya kong magbahagi. Natatandaan ko po nung kay Kura Paroko, sa Marikina po, sa baba ng Ateneo, kailangan po namin talaga magpagawa ng simbahan, parokya, ay yung aking mga kapitbahay, pinagtatanggal ang kanilang mga chandelier, ang mga alahas po nila ay isinare po, pinakilatis sa mga jeweler at ginawang cash. Nakabuo po ako ng simbahan. Lahat po na mga hikaw nila, na mga diamante, jamon, mga gold po nila ay kinolekta. Ayun yung po yung sasabihin, for the love of God. Dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, hindi ko kakamkamin itong mga kayamanang ito na kumikislap, na may mga halaga na hindi ko naman madadala sa libingan. Alam po ninyo, ganun po ginawa ng mga parishioner ko, anuman ang meron sila sa bahay nila, na alam nila na hindi madadala sa libingan, i-donate po. Iyon po yung Kristiyanong pag-ibig. Hindi na sabing, ay sayang, bakit ko ibibigay sa simbahan? Masamang bibig ang sabing, bakit ko ibibigay sa simbahan? Masasayang yan. Tandaan ninyo, walang magbibigkas ng isang taong tunay na umiibig sa Diyos, magsasabing, sayang, ibibigay ko sa simbahan. Hoy, galing sa Diyos yan. Bakit ka malungkot? Ang isang taong nagtataglay ng pag-ibig sa Diyos na ibibigay niya, dapat nagsasaya, hindi nalulungkot. Sabi ng mga parishioner ko, Father, I do not regret na i-give up ko itong mga kayamanang ito. Kasi pagdating sa ataol, alangan na hindi ko naman madadala yan sa langit. So nakabuo po ako ng parokya ng San Jose Manggagawa, na mga parishioners ko po ay willing, mayayaman po, pero hindi sila madadamot. Iba po yung mayayamang nagbubukas palad, at iba po yung mayayamang madadamot ng kamigay sa kanila lamang. Kaya nga po yung ating ebanghelyo ngayon, at sa kapistahan po ni San Francisco de Assis, bilang pong mga Kristiyano tayo tinatawagan po ng pag-ibig ng Diyos ay maging tanghal sa ating puso, at tayo ay maging saksi sa salita ng Panginoon, at upang tayo ay magkaroon ng isang pagpapalang isinabuhay ko ang tawag ng Panginoon, ang pagsasabuhay ng kanyang kalooban. Kaya tandaan po ninyo, yung mga sandamokmok ang kayamanan dito, huwag kayong magsasabing sayang kapag sa simbahan
Kapag may mga charity na kailangan bigyan, huwag kayong magsabing, sayang, bakit ko na ibigay-an? Huwag kayong manghinayang. Matutuwa ang Diyos at huwag kayong malungkot. Nabasa po, nadinig po natin sa Nehemias, bakit ka nalulungkot? Kasi po, gusto ko pong buuin ang tahanan ng Diyos. Bakit ka nalulungkot? At sabi ng hari kay Nehemia. Sa tayo pong lahat, hindi dapat ikalungkot ang anumang bagay na ninanais ng Diyos na siyang maging kalooban niya para sa atin at hindi kalooban ng ating sarili. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ama, gawin mong kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pahina, pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon, na mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco de Assis sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbungang punyagin ng iyong anak. Nasa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal Advincula ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin
sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all that we receive, and in dying that we're born to eternal life. O Master, grant that I never sin, so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, pardon, Lord. And where there's the true love, to in Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad, sa pag-ibig, at malasakit ni San Francisco de Assis, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabi po ni Mother Teresa, hindi mo kailangan maging isang mayaman para tumulong sa iba. Hindi mo kailangan maghintay na yumaman ka para tumulong sa iba. Kung ano ang pinagkaloob ng Diyos, ibahagi mo at ito'y pagpapala mula sa Diyos na ipinagkaloob sa iyo. So, hindi mo kailangan, meron kasi sasabi, pag yumaman ako, magdodonate ako ng ganyan. Hindi po, wag na po ninyong hintayin yon. Baka hindi po dumating yon. Padatingin nyo na ang pagtulong, wag nyo hintayin kayo yumaman. Hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong. So hingin po natin yung biyaya na yon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa at tumayo kayong taglay ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Jesus,